Mga kababayan nating mga senior, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kasalukuyang tumatanggap ng SSS pension, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa simula ngayong Abril 2026. Hindi ito chismis, hindi ito haka-haka. Kumpirmado na ng Social Security System mismo, may pagtaas ng hanggang 3,000 bawat buwan para sa mga karapat-dapat na pensyonado, 3,000 bawat buwan. Sa loob ng isang taon, iyon ay 36,000 na dagdag na pera na mapupunta sa inyong mesa, sa inyong gamot, sa inyong mga apo. Pero narito ang bagay na maraming hindi nagsasabi sa inyo, hindi lahat ng pensyonado ay automatikong makakatanggap nito. May mga kondisyon, may mga patakaran, at kung hindi ninyo alam ang mga detalye, posibleng mapalampas ninyo ang perang ito nang hindi ninyo namamalayan. Alam ko na marami sa atin ay nagtitiwala lang na darating na lang yan sa bangko. Pero ang katotohanan, mahal na mga kababayan, ay kailangan nating maging aktibo. Kailangan nating malaman kung sino talaga ang kwalipikado, paano makukunin ang dagdag na ito, at ano ang dapat gawin kung hindi pa ito natatanggap sa inyong account. Dito sa video na ito, ibubukas natin ang lahat, isa-isa, malinaw, walang palihim. Una, pag-usapan natin kung bakit ngayon ang pagtaas na ito. Para sa maraming taon, ang ating mga senior na miyembro ng SSS ay patuloy na humihiling ng mas mataas na benepisyo. Ang huling malaking pagtaas ng SSS pensyon ay nangyari sa ilalim ng Republic Act 1199, ang Social Security Act of 2018, na nag-utos ng 1,000 na pagtaas sa buwanang pensyon. Pero sa kasalukuyang presyo ng pagkain, gamot at utility bills, kahit sino ay sasabihin na hindi na sapat iyon. Kaya naman, sa ilalim ng bagong administrasyon at patuloy na presyon mula sa ating mga seniors groups at senador, ang SSS ay naglabas ng opisyal na abiso na ang susunod na hakbang ng pension increase na umabot sa hanay na 2,000 hanggang 3,000 bawat buwan depende sa inyong contribution history ay ipapatupad simula Abril 2026. Ang layunin ay simple. Tiyakin na ang bawat retiradong Pilipino ay may sapat na pantustos sa pang-araw-araw na buhay. Mukhang matagal na itong hinihintay at ngayon masasabi na nating dumating na ang oras. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong. Sino ang talagang makakatanggap ng 3,000 na pagtaas na ito? Una, kailangan ninyong maging regular SSS pensioner. Ibig sabihin, dapat kayo ay naka-retire na at tumatanggap na ng buwanang SSS retirement pension, hindi lang ang lump sum na retiree, ha? Kung kinuha ninyo ang one-time lump sum na option noong nag-retire kayo, hindi kayo kasama sa buwanang pagtaas na ito. Ito ang isa sa mga bagay na kailangan ninyong malaman ng maaga. Pangalawa, ang halaga ng inyong pagtaas ay nakadepende sa inyong bilang ng monthly contributions. Ang mga miyembro na may 120 contributions o higit pa, nakatumbas ng 10 taon o higit na pagbabayad ng SSS, ang siyang makakakuha ng pinakabuong pagtaas. Ang mga may mas kaunting contributions ay matatanggap ng proporsyonal na pagtaas na maaaring maging 1,500 hanggang 2,000 bawat buwan. Kaya kapag narinig ninyong 3,000, alalahanin na iyon ang pinakamataas na posibleng halaga. At kailangan ninyong suriin ang inyong personal na SSS record para malaman kung magkano talaga ang para sa inyo. Pangatlo, kailangan ninyong i-verify na ang inyong pension account, maging ito man ay sa bangko o sa UMID card, ay updated at aktibo. Ang SSS ay nagpapayo na ang mga pensyonado na may dormant o hindi na update na account ay maaaring makaranas ng pagkaantala sa pagtanggap ng dagdag na ito. Hayaan ninyo akong magbigay ng mga konkretong halimbawa para mas maliwanag ito. Isipin natin si Tatay Ernesto, 68 anyos, nagtrabaho sa isang private company sa loob ng 30 taon at may 360 monthly contributions sa SSS. Ang kanyang kasalukuyang pensyon ay 5,500 bawat buwan. Sa ilalim ng bagong pagtaas, posibleng maging 8,500 na ang kanyang matatanggap, isang malaking pagbabago na makakatulong sa kanyang buwanang gastos.
Ngayon isipin si Nanay Perla, 63 anyos, nagtrabaho bilang kasambahay at self-employed hairdresser sa loob ng 15 taon, may 180 contributions. Ang kanyang kasalukuyang pensyon ay 2,800. Sa pagtaas, maaari siyang makatanggap ng dagdag na 1,800 hanggang 2,000 na magdadala ng kanyang total pensyon sa halos 4,800 bawat buwan. Hindi 3,000 ang kanyang dagdag, pero malaki pa rin iyon para sa isang lola na ang pinakamalaking gastos ay ang maintenance medicines. Ang puntong gusto kong maiparating sa inyo ay ito. Huwag kayong maghintay na sabihin ng ibang tao kung magkano ang para sa inyo. Pumunta kayo sa SSS or mag-login sa My SSS online portal at tingnan ang inyong members record. Doon ninyo makikita ang inyong eksaktong bilang ng contributions at ang tinatawag na Average Monthly Salary Credit o AMSC na siyang basehan ng inyong pension calculation. Ngayon, pag-aralan natin ang mga hakbang na dapat ninyong gawin para matiyak na hindi kayo mapalampas sa pagtaas na ito. Ang unang hakbang ay suriin ang inyong UMID card or pension payroll account. Kung ang inyong pension ay dinadala sa isang Unified Multi-Purpose ID linked account, tiyaking aktibo pa rin ang account na yon. Maraming seniors ang natuklasan na ang kanilang bangko account ay na-dormant na dahil sa hindi paggamit. Pumunta sa inyong bangko at i-reactivate ito kung kinakailangan, libre iyon at hindi nangangailangan ng maraming papeles. To ang pangalawang hakbang ay i-update ang inyong contact information sa SSS. Maraming pensyonado ang hindi tumatanggap ng mahahalagang abiso dahil ang kanilang registered na cellphone number o address ay luma na. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at dalhin ang inyong valid ID at kasalukuyang proof of address para ma-update ang inyong records. 5 minuto lang iyon, pero malaki ang pagbabagong magagawa nito para sa inyong komunikasyon sa SSS. Ang pangatlong hakbang, at ito ay para sa mga hindi pa gumagamit ng teknolohiya, ay huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo para mag-register kayo sa My SSS portal sa website ng SSS. Sa portal na iyon, makikita ninyo ang inyong buong contribution history, ang inyong kasalukuyang pension amount, at anumang mga mensahe mula sa SSS. Kapag updated na kayo doon, mas madali na ang lahat. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na madalas na hindi sinasabi ng ibang content creators, ang mga posibleng bawas o clawback sa inyong pensyon. Oo, may mga sitwasyon kung saan ang SSS ay maaaring bawasan ang inyong pensyon o humiling na ibalik ang labis na natanggap na halaga. Ang unang sitwasyon ay kung kayo ay nagtatrabaho pa rin at kumikita ng regular na kita mula sa private employment habang tumatanggap ng retirement pension bago kayo maging 65. Sa ilalim ng batas, ang mga pensyonado na nagre-retire bago mag-65 at nagtatrabaho pa rin ay maaaring makaranas ng adjustment sa kanilang benepisyo. Kapag naabot na ninyo ang 65, wala nang restriction, kaya kung mayroon kayong part-time na trabaho at hindi pa kayo 65, magnegosyo na lang kayo sa halip na maging empleyado para maiwasan ang komplikasyon. Ang pangalawang sitwasyon ay kung natuklasan ng SSS na may pagkakamali sa inyong contribution records. Halimbawa, kung ang inyong dating employer ay hindi nagbayad ng inyong SSS contributions ng tama. Sa ganitong kaso, posible na ibaba ng SSS ang inyong computed pension. Kung naniniwala kayo na ito ay nangyari sa inyo, pumunta agad sa SSS at i-file ang isang Employer Contribution Discrepancy Report. Karapatan ninyo iyon at tutulong ang SSS na i-investigate ito. Ang ikatlong bagay na dapat bantayan ay ang overpayment. Kung dahil sa administrative error ay natanggap kayo ng mas malaking halaga kaysa sa dapat, at ito ay nangyayari minsan, ang SSS ay may karapatang i-recover ang labis na halaga sa pamamagitan ng gradual na bawas sa inyong susunod na mga disbursement. Hindi ito nangyayari ng madalas, pero alam na ninyo ngayon kung sakali.
Bukod sa pension increase, gusto ko ring ipaalaala sa inyo ang mga benepisyo ng SSS na marami sa ating mga seniors ay hindi nagse-claim dahil hindi nila alam na mayroon pala. Una, ang death benefit at funeral claim. Kung ang inyong asawa o magulang na miyembro ng SSS ay pumanaw, may karapatang mag-claim ang pamilya ng funeral benefit na hanggang 20,000 pati na ang survivor's pension. Huwag hayaang mawala ang perang ito dahil hindi ninyo alam na may karapatang mag-apply. Pangalawa, ang SSS sickness benefit. Oo, kahit retired kayo, kung kayo ay nag-voluntarily contribute pa rin sa SSS pagkatapos ng inyong retirement, kayo ay maaaring karapat-dapat sa sickness benefits. Hindi ito kilala ng marami, pero ito ay totoo. Pangatlo, ang WISP Plus, ang Workers Investment and Savings Program Plus, na isang optional savings program ng SSS na nagbibigay ng mas mataas na interes kaysa sa regular na bangko. Kung may pera kayo na nakaimbak at gusto ninyong palaguin ito ng ligtas, ito ay isang option na dapat ninyong pag-isipang mabuti. Para sa mga plano pang pumunta sa SSS branch para sa pagtaas na ito, hayaan akong ibahagi ang ilang mga tip na makakatulong sa inyo. Pumunta ng maaga, bago mag-alas 8 ng umaga kung maaari, o kaya naman ay pumunta sa mga araw na Martes at Miyerkules na karaniwang hindi masikip sa mga SSS branches. Iwasan ang Lunes at Biyernes dahil masyadong maraming tao. Magdala ng 2 kopya ng lahat ng inyong dokumento, valid ID, pension payroll book, o ATM card, at kung may update kayo, ang proof of residence at birth certificate. Mas mabilis ang proseso kapag kumpleto ang inyong mga papeles. Huwag mahiyang humingi ng senior citizen na priority lane. Sa ilalim ng batas, dapat kayong paunahin sa lahat ng government offices. Kung hindi ito sinusunod, may karapatang kayo na magreklamo sa branch manager. At kung hindi kayo komportable na mag-isa, dalhin ang inyong anak o isang kamag-anak. Hindi ito kahihiyan. Ito ay matalinong pagiging handa. Isang bagay pang hindi madalas pinag-uusapan, ang buwis. Ang magandang balita para sa ating mga seniors ay ang SSS retirement pension ay exempted sa income tax sa Pilipinas. Kaya kahit tumaas ang inyong pension sa 8,000 o 9,000 bawat buwan, hindi ninyo kailangang magbayad ng income tax dito. Ito ay isa sa mga pinakamagandang proteksyon ng batas para sa ating mga retirado. Gayunpaman, kung kayo ay may ibang source ng kita bukod sa inyong pensyon, tulad ng rental income o negosyo, ang kita na iyon ay maaaring taxable pa rin. Kung ganito ang sitwasyon ninyo, kumonsulta sa isang accountant o sa BIR para malaman kung ano ang inyong obligasyon. Bago tayo tapusin, gusto kong mag-iwan ng isang matalinong payo tungkol sa kung paano pinakamabuting gamitin ang dagdag na 2,000 hanggang 3,000 na ito bawat buwan. Huwag hayaang matulog ang perang ito sa inyong kamay. Ang isang mungkahi ay itabi ang 1,000 bawat buwan bilang emergency fund. Sa loob ng isang taon, iyon ay 12,000 na magagamit ninyo kapag may biglaang gastos sa gamot o ospital. Ang isa pang 1,000 ay maaaring ilagay sa isang time deposit account sa inyong bangko kung saan kayo ay kikita ng interes. At ang natitirang halaga ay para sa inyong pang-araw-araw na mga pangangailangan at mga kasiyahang karapat-dapat ninyong matamasa pagkatapos ng mahabang buhay ng pagtatrabaho. Naniniwala akong ang ating mga seniors ay hindi lang dapat mabuhay. Kailangan kayong mabuhay ng may dignidad, may seguridad, at may kaginhawahan. Iyon ang layunin ng mga benepisyong ito. Mga mahal na kababayan, ang pagtaas na ito ay isang pagkilala sa inyong mga tao ng pagtatrabaho, pagbabayad ng buwis, at pag-ambag sa ating lipunan. Hindi ito regalo, ito ay karapatan ninyo. Kaya huwag ninyong hayaang lumipas ito nang hindi ninyo sinisigurado na ang inyong pangalan ay nasa listahan. Pumunta sa SSS, tawagan ang SSS hotline sa 1455 o bisitahin ang sss.gov.ph para i-verify ang inyong status. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na miyembro din ng SSS. Baka may mga lolo at lola, tatay at nanay, o tiyuhin at tiyahin sa inyong buhay na kailangan ng impormasyong ito. At kung may mga katanungan kayo, ilagay sa comment section sa ibaba.
Susubukan naming sagutin ang bawat isa. Dahil dito sa channel na ito, wala kaming iniiwan na mag-isa. Sama-sama nating tiyakin na ang bawat sentimo ng inyong pinaghirapang benepisyo ay mapupunta sa tamang lugar, sa inyong mga kamay. Maraming salamat sa pakikinig. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ingatan ang inyong pera, at lagi ninyong alalahanin, karapat-dapat kayo sa pinakamabuti.